Kumusta na po kayo? Isang masaya muli at masiglang pagbati po sa lahat ng sumusubaybay dito sa aking programa. At ang una po nating binabati lahat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig po ng daigdig. At hindi ko po nalilimutang batiin ang mga nagre-record sa akin. Nakaantabay po sila eh. Lalo po dyan sa Santa Catarina sa Brazil. Nire-record po ako ng mga alagad ni Mr. Eliseo Soriano. At yan po sa UNTV, yan, naka-record din ako dyan. At maging yan po sa ADD Convention Center sa Apalit, sa pangunguna po ng kanilang ADSIT, sa pangunguna ni Mr. Mel Magdaraog. Salamat po at inyong binibigyan ng panahon itong aking programa. Una, bago tayo tumalakay, binabati po natin ang mga nagdaraos ng kanilang kaarawan para po sa buwang ito. Halimbawa, ang kapatid na Alex. Kapatid na Alex, kumusta po kayo? At ang inyong buong sambahayan? Kumusta po ang mga taga-Unla? Yun, dumaan sila kanina rito sa bahay. Salamat po at namamalagi kayong ligtas sa lahat ng karamdaman. At binabati ko na rin po para sa November 23rd, sa kanyang birthday, ang aking gwapong bayaw, si kapatid na Carlo J. Monforte. Happy birthday! May our Lord God always give what you want and bless your family. Binabati na rin natin si kapatid na Jojo Dukusin diyan po sa Ordaneta, si Ka Eva at Ka Bitoy de la Cruz diyan po sa Golden Acres sa Metro Manila South. Bueno, magsimula na tayo at mahalaga po itong ating tatalakayin sapagkat si Mr. Soriano po ay nakatatawag ng pansin ng kanyang ginagawang pagtalakay. Yung mga assignment po niya na ibinibigay ko sa kanya para sagutin, hindi po niya sinasagot. Halimbawa, saan siya nabautismuhan? Saang relihiyon? Dahil sa hindi naman siya nabautismuhan, doon sa kanyang relihiyon na ipinangangaral ngayon, yung tinatawag na Members Church of God International Incorporated. Hindi siya nabautismuhan doon. Pati yung tatay at nanay niya. So, hindi kaanib si Mr. Soriano doon sa kanyang samahan. Sapagat bati sa kanyang patotoo mismo, bago maging kaanib sa kanyang samahang ipinangangaral, dapat po nabautismuhan. Diba? O, sinabi niya, noon, dito raw sa Iglesia ni Cristo, binabautismuhan ang 5, 6, and 7 years old. Kuno. O, hinanap ko yung ebidensya na sinasabi niya sapagat di umano, meron po siyang ebidensya. Nasa na yun? O, nagtuturo na nga ngaral si Mr. Soriano, meron daw siyang karapatan sa pagtuturo. Anong talata sa Biblia, Mr. Eliseo Soriano, ang nagpapatotoo na kayo po ay tunay na tagapangaral? Yung mga paunang pahayag uhula na tumutukoy sa Iglesia ni Cristo, halimbawa, yung binabanggit sa Biblia, na yung pangangaral ng Ebanghelyo sa yugto ng ating panahon ngayon ay magmumula sa malayong silangan from the far east patungo sa far west. Ba't inaangkin nyo ngayon? Pero hindi nyo maangkin yung Isaias 46:11 na may tinutukoy na ang sugo ay itinulad ang kanyang gawain sa ibog magdaragit. Ba't hindi po nyo maangkin ang Isaias 46:11? Bakit? Ano dahilan, Brother Eli? Meron pong puna na dapat nating sagutin sa pagkakataong ito. Itong grupo ni Mr. Eliseo Soriano. Bueno, i-play natin. Yung sinasabi niya, yun daw mga ministro sa Iglesia ni Cristo, saan daw sa Biblia na hindi dapat maghanap buhay? Saan daw sa Biblia yun? Eto, panoorin po natin si Mr. Eliseo Soriano. Etong pahayag niya. Aba, sa kanilang iglesia, bawal maghanap buhay ang ministro. Saan sa Biblia yun? Ha? Saan sa Biblia yun? Bawal maghanap buhay ang ministro. Saan sa Biblia? Yan ang sabi niya. Saan daw po mababasa saan sa Biblia na yung ministro ay bawal maghanap buhay? Saan daw yun, no? Batay sa kanya, saan daw yun? Kaya yung tono pa niya matatawa po kayo sapagat talagang nang-uuyam. Nang-uuyam sa tono si Mr. Eliseo Soriano. Beno, hindi po kasi siguro marahil dahil sa pagbabasa ng Biblia ni Mr. Soriano ay
patay ang ilaw. Kasi ganun siya magbasa ng Biblia. Patayin daw ang ilaw sa kanya babasahin ng Biblia. Marahil dahil sa patay ang ilaw kung magbasa ito ng Biblia, hindi po niya nabasa yung kasaysayan ng mga apostol bago sila tawagin at hirangin ng Panginoon Kristo na makasama niya sa pagtuturo at pangangaral. Ano po ba, batay po sa Biblia, ang kalagayan ng mga apostol noon bago sila tawagin at hirangin bilang tagapagturo, tagapangaral? Tanong, wala ba silang hanap buhay? At kung merong hanap buhay o negosyo, tanong, pinabayaan ba sila doon sa kanilang hanap buhay na pinagsabay yung hanap buhay, negosyo, saka yung pagtuturo o pangangaral? O, babasahin po natin itong salin po ng Biblia na tinatawag salita ng buhay dito po sa Mateo sa 4:18 hanggang 22. Yan, tuloy-tuloy na nating babasahin. Pakisuyo, 4:18 ng aklat ng Mateo. Pasensya na po kayo. Ito, basahin natin. Minsan, nang naglalakad si Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag ding Pedro at si Andres. Nangingisda sila sa pamamagitan ng lambat sapagkat sila'y mga mangingisda. 19. Tinawag sila ni Jesus, sumama kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. 20. Iniwan nila kaagad, pansinin po nyo, iniwan nila kaagad ang kanilang mga lambat at sumama sa kanya. Sa di kalayuan, 21 na, sa di kalayuan, sa tabi rin ng dagat, nakita niya ang dalawa ring magkapatid na sina Santiago at Juan. Nakaupo sila sa bangka, nakasama ng kanilang amang si Zebedeo at nag-aayos ng lambat. Tinawag sila ni Jesus. 22. Agad nilang iniwan ng bangka at ang kanilang ama at sumama sa kanya. Ano po ang hanap buhay? Trabaho ng mga apostol bago sila hirangin, tawagin bilang apostol o makakatulong ng Panginoon Kristo sa pangangaral o pagtuturo. Sila po ay mamamalakayan ng isda. Sila po ay mga mangingisda, kaya meron silang trabaho, meron silang hanap buhay. Kaya anong ipinahayag ng Panginoon Kristo sa kanyang mga apostol na sila ay hirangin o piliin para makatulong sa banal na gawain? Ang sabi ng Panginoon, batay po sa talata, tinawag sila ni Jesus, sumama kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Kaya ipinapapansin ko po sa lahat ng mga sumusubaybay sa akin, yung mga tinatawag, kakatulungin sa banal na gawain, karaniwan po, may mga hanap buhay na sila na existido. O ganyan din po ngayon sa banal na ministeryo sa yugto ng ating panahon ngayon. Alam po ng maraming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, yung mga lumulusong sa tinatawag na Iglesia ni Cristo, School for Ministers, yung lumulusong para mag-aral sa pagkaministro, meron na silang mga dating trabaho, mga professionals, mga doktor. Ano pa? Yung iba dyan ay mga abogado at iba't iba pa, mga businessmen. Pero dahil po sa naunawa nila ang kahalagahan ng banal na ministeryo para tumulong sa aming tagapamahalang pangkalahatan na magturo at mangaral para pangalagaan ng mga kapatid, ipalaganap ang Ebanghelyo, iniwan yung sariling kapakanan. Ulit, iniwan po ang sariling kapakanan, sariling negosyo, saka po lumusong sa banal na ministeryo. Ganyan po ang mga apostol. Iniwan kaagad ang kanilang trabaho o yung kanilang hanap buhay. Alam niyo, wag namang magdaramdam po yung mga sumusubaybay sa akin ng miyembro ng samahang ang dating daan. Kung buhay na ito, si Mr. Soriano at si Mr. Daniel Rason sa panahon ng ating Panginoon Kristo, malamang punahin ng Panginoon Kristo.
Ano sasabihin? Panginoon Kristo, hindi pwede yan. May negosyo ako. Paano yung aking pahulugang panty? Paano yung pahulugang kong brief? Paano yung mga negosyo ko? Paano yung mga tubig, mga soft drinks at iba pa? Paano yung mga paninda kong lumpia? Hindi pwede yan, Panginoon Kristo. Bawal yan ang ginagawa mo. Wala yan sa utos. O hindi ba? Mabuti na lang, hindi umabot si Mr. Soriano saka si Mr. Daniel Rason sa panahon ng Panginoon Kristo na narito siya sa lupa sapagkat hindi papasa na maging tunay na mangangaral ng Ebanghelyo sapagkat yung tunay na mga inihalal at tinawag ng Panginoon Kristo para sa banal na gawain, iniwan po yung kanilang sariling trabaho, hanap buhay o negosyo. O kaya may tanong po ako sa lahat ng sumusubaybay sa akin, lalo na po sa miyembro ng Samahang Dating Daan. Eto, dadalaman ko po. Sino sa inyo ang magsasabing mali ang patakarang ito ng ating Panginoon Kristo? Sino? Sino sa inyo ang maglalakas loob na magsasabing mali, salungat, sa katotohanan na aral ng Diyos ang isinagawang ito ng ating Panginoon Kristo? Kami po, na mga ministro sa Iglesia ni Cristo, pinupuna kami nitong magtiyuhin. Alam niyo, medyo masakit na salita Kasi paninira Ano sinasabi ng magtiyuhin tungkol sa mga ministro po sa Iglesia ni Cristo mula sa aming tagapamahalang pangkalahatan hanggang sa lahat ng mga ministro, mga manggagawang nagtuturo at nangangaral sa Iglesia? Kami daw po dito, sipin niyo, kami daw dito palamunin. Ulit. Kami daw po dito sa Iglesia ni Cristo palamunin ng miyembro. Yun ang salita termino Ano ba yung palamunin, mga kaibigan namin, mga sumusubaybay? Yung bang palamunin, may ginagawa o walang ginagawa? Yung palamunin, yun ay kain tulog, wala siyang ginagawa para sa kapakanan nung nagbibigay ng pagkain sa kanya. Yun ang palamunin. Ang mga ministro po sa Iglesia ni Cristo, mula po sa aming tagapamahalang pangkalahatan hanggang sa lahat ng mga manggagawa, hanggang doon sa kasuluk-sulukang bahagi ng mundo, halos hindi na po nagpapahinga sa paggawa para po sa kapakanan ng Iglesia. Nagtuturo, nangangaral, nagpapayo sa mga kapatid na may suliranin, tuloy-tuloy na nagpapatibay sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, lalo yung mga nanghihina sa pananampalataya, tinuturuan, kaya tuloy-tuloy na dumadaloy ang mga salita ng Diyos, lalo sa panahon po ng aming mga pagsamba. Kaya hindi dapat at hindi tama na kami ay akusahan na palamunin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Baka tinatanong ninyo, wala pala kaming hanap buhay. Wala po kaming sideline sapagkat hindi yan ipinahihintulot sa tunay na iglesia. Ang totoo, ang Panginoon Kristo, ipinaiwan niya sa kanyang mga alagad yung kanilang dating hanap buhay para full-time sa pagtuturo at pangangaral. Paano kami nabubuhay ng maayos at marangal kasama po ng aming pamilya? Nabubuhay po kami sa pamamagitan po ng tulong, hindi po sweldo. Ng tulong na mula po sa bahagi ng abuloy sa iglesia, batay po sa kani-kanyang gampanin o gawain na itiniwala sa amin ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo. Yung ba'y naaayon sa Biblia na kami tumatanggap ng ikabubuhay namin batay sa Ebanghelyo? Pakinggan ninyo ang turo at pahayag po ng dakilang apostol na si Pablo. O sino ang question kay Apostol Pablo? Unang Korinto 9:14. Pakilagay po nung aking butihing may bahay at magandang direktor. Ayun, nakalagay na raw. 9:14 ng Unang Korinto. Gayon din naman, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Paano po kami nabubuhay? Mula sa aming tagapamahalang pangkalahatan hanggang sa lahat ng mga ministro, mga manggagawa sa iba't ibang panig po ng daigdig.
tinutupad po namin yung ipinahayag at itinuro ni Apostol Pablo na yun ay utos ng Panginoon. Ang sabi po, ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mabuhay sa pamamagitan po ng Ebanghelyo. Hindi sinabing yung nagtuturo ng Ebanghelyo ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng negosyo. Bratelli, wala po nun sa Biblia. Kaya ulitin natin yung pangungutya ni Mr. Eliseo Soriano. Ulitin natin yung unang video para mapansin ang lahat. Pakinggan niyo yung tono niya. Mapapansin po ninyo. Sige, i-play natin yung unang video ni Mr. Soriano kanina. Aba, sa kanilang iglesia, bawal maghanap buhay ang ministro. Bawal daw maghanap buhay ang ministro. Saan sa Biblia yun? Oh. Ha? Yeah. Saan sa Biblia yun? Bawal maghanap buhay ang ministro. Saan sa Biblia? Oh, kaya ito, itatanong ko po, no? Ibabalik ko yung katanungan ko naman ngayon kay Mr. Eliseo Soriano at sa kanyang paboritong pamangkin. Eto tanong ko, saan naman po sa Biblia? O saan sa Biblia na si Ingkong ay dapat magnegosyo? Saan? Saan mababasa na yung puno ng samahang pangrelihiyon batay sa Biblia ay dapat magnegosyo? Saan yon? Saan? O kaya saan mababasa sa Biblia na yung tunay na mangangaral po ng Panginoon Diyos ay dapat gamitin ang kanyang relihiyon na incorporated para sa kanyang negosyo? Saan? Wala po kayong mababasang ganyan mula sa mga talata po ng Biblia. Ang totoo, mga kababayan po namin, lalo yung mga sumusubaybay sa amin na hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo, nagkataon, nakapakinig kayo, nakapanood kayo dito sa aking programa. Eto tanong, noong ang mga apostol ng ating Panginoon Kristo ay magbalik sa kanilang iniwan na hanap buhay o trabaho. O, nung magbalik na sila, at pinangunahan pa ni Apostol Pedro yung pagbabalik doon sa kanilang dating hanap buhay na mangingisda o mamamalakaya. Eto tanong, natuwa ba ang ating Panginoon Kristo? Pinabayaan ba sila sa ganung kalagayan? O babasahin ko po sa inyo, batay po sa sulat at pahayag na nakasulat sa Juan sa 21:15 hanggang 17. Itong saling ito ay tinatawag po na translations for translators, pero ililiwat na po natin sa Pilipino gaya ng inyong makikita sa inyong screen. Babasahin ko po ng tuloy-tuloy 15 hanggang 17. Nang natapos na kaming kumain, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa ginagawa ng ibang mga alagad? Sinabi ni Pedro sa kanya, Opo, Panginoon. Alam mo po na ikaw ay mahal ko o iniibig kita. Sinabi ni Jesus, ibigay mo sa mga kabilang sa akin kung ano ang pangangailangan nilang espiritual, tulad ng isang pastol na nagbibigay ng pagkain para sa kanyang mga batang tupa. 16. Muling sinabi ni Jesus sa kanya, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Tumugon siya, Opo, Panginoon, alam mo pong ikaw ay mahal ko o iniibig kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, pangalagaan mo ang mga kabilang sa akin tulad ng isang pastol na nangangalaga sa kanyang mga tupa. 17. Sinabi ni Jesus sa kanya sa ikatlong pagkakataon, Simon, anak ni Juan, talaga bang mahal mo ako o talaga bang iniibig mo ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ni Jesus at sapagkat sa ikatlong pagkakataon ay binago niya ang tanong. Ang sabi niya, Panginoon, alam mo po ang lahat ng bagay. Alam mo po na ikaw ay mahal ko o iniibig kita. Sinabi ni Jesus, ibigay mo sa mga kabilang sa akin kung ano ang pangangailangan nilang espiritual, tulad ng isang pastol
na nagbibigay ng pagkain para sa kanyang mga tupa. Mga kababayan po namin, ang binasa ko sa inyo ay tagpo o pangyayari ng ang mga apostol ng ating Panginoon Kristo ay nagbalik sa kanilang dating hanap buhay o trabaho. Mangingisda. Anong nangyari? Napakita sa kanila ang ating Panginoon Kristo. Kinausap ng Panginoon Kristo ang hinarap si Apostol Pedro. Anong itinanong ng Panginoon Kristo kay Apostol Pedro? Iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? 3 beses na nagtanong ang Panginoon Kristo. Nakahalata si Apostol Pedro. Sapagkat hindi niya naakit ang Panginoon Kristo na totoo ang kanyang sinasabing pag-ibig at pagmamahal sa ating Panginoon Kristo. Ano hinahanap ng Panginoon Kristo? Na katunayan, katibayan na siya, si Apostol Pedro at ang ibang mga apostol ay totoo na umiibig sa ating Panginoon Kristo. Ang sabi ng Panginoon Kristo, nasa na napansin ninyo? Ibigay mo sa mga kabilang sa akin kung ano ang pangangailangan nilang espiritual. Sa makatwid, yung inihalal o hinirang para magturo at mangaral, ang kanilang pananagutan, magbigay ng pangangailangang espiritual sa mga tupa. Pero paano yon? Ang sabi po ng Panginoon Kristo sa huling bahagi ng talata, tulad ng isang pastol na nagbibigay ng pagkain para sa kanyang mga tupa. O mga kababayan po namin, hindi po nasiyahan ang ating Panginoon Kristo nang ang mga apostol ay bumalik sa kanilang trabaho o hanap buhay sapagkat ang hinahanap sa kanila full-time na pagpapakain sa mga tupa, pagbibigay ng pangangailangang espiritual para maging matatag at matibay sa kanilang pagkakilala at sa kanilang pananampalataya. Hindi po, kaya dito sa Iglesia ni Cristo hindi kami pinapayagan at hindi pinahihintulutan na bukod sa aming gampanin bilang ministro o manggagawa, meron kaming sideline. Hindi po. Kaya yung mga nauulat, naalala ko na yung mga itiniwalag na mga dating ministro, di ba? Nakikinig sa akin. Ayaw kong banggitin si Jeriel Nemes. Ba't ko ba nabanggit-banggit? Hindi pwede yung naroon ka sa ministeryo, may destino ka, nagtitindi ka ng kaldero. Hindi pwede yun. May sideline. Hindi pwede yung meron kang gawain pagkatapos ang isa sa alang-alang mo pangunahin. Halimbawa, nagbabay ensel ka. O kaya meron kang destino tapos nagtitindi ka ng tubig. Wala akong tinutukoy. Naalala ko lang si Louie Kayabyab. Hindi pwede yun Pagkatapos, alam nyo ba mga kapatid, itong mga dating ministro ng mga itiniwalag, yung kanilang puna, katulad na rin ang puna ni Mr. Eliseo Soriano. Pareho na lang. Pareho. Dito ro sa Iglesia ni Cristo, yung mga ministro, dito ro kami, palamunin. Ito sinasabi ko doon sa mga dating ministro ng mga rebelding itiniwalag. Ba't hindi nyo sinasabihan nung kayo narito sa karapatan? Ba't nang ngayon kayo ay itiniwalag na, yan ang inyong puna? O bakit? Ang tawag ba dyan, double standard? Dahil ba kayo ay hindi na tumatanggap ng tulong mula sa iglesia? Ba't kayo bibigyan ng tulong, mga rebelde kayo? Ba't kayo bibigyan ng tulong sa halip na patibayin yung iglesia? Kayo ang naging daan para yung ilang mga kapatid ay mawala ng pananampalataya. Kaya sa lahat po ng sumusubaybay sa akin, at alam ko may nanonood sa akin, na mga dating kapatid, na nadaya kayo nitong mga dating ministro, mga kapatid, kailan kayo babalik sa tunay na paglilingkod sa Diyos? Wala pong karapatan at kahalalan niyang sinamahan niyo at pinaniwalaan niyo, nadaya kayo. Kaya kita niyo ginagawa nila yung puro paninira sa iglesia. Hindi naman kayo dumami, hindi po. Hindi kayo magkaisa. Ang dumami sa inyo yung faksyon o yung bahagi grupo. Sa simula, iisang grupo kayo, pero ilang grupo kayo ngayon? Iba yung grupo ni Luel. Iba yung grupo ni Samson. Iba yung grupo ni Louie Kayabyab. Iba na rin yung grupo ni Jan Dison.
Pagkatapos, meron pang pinag-aawayan ngayon yung si Sherlocko at saka itong ayaw kong sabihin si Lowell, Sherlock, Robic, ano nangyayari sa iyo? Pag lilinis ka sa iglesia, ikaw itong dapat linisin. May mga nagme-message sa akin, yung utang mo, di ba binabayar? Tapos kung punahin nyo ang iglesia ni Kristo, kayo itong unang dapat linisin. Kaya nga iglesia ni Kristo po, mga kababayan, nanatiling malinis. Bakit? Sapagkat itiniwalag yung mga marurumi. Di ba? Benito Affleck, binibinito ka pa, ikaw naman si Grace Hernandez. Ba't tinangan mo yung abuli doon sa lokal ng Bago Bantay, papapalitan yung bill, gagawin buo. Hindi mo na ibinalik. Ang lupit mo, Grace, ang lupit mo, tapos kumpunahin mo ang pamamahala sa iglesia tungkol sa pananalapi. Ikaw itong may unang diferensya. Kaya yung tunay na mananampalatayang kaanib sa iglesia ni Kristo po, hindi kayang mauga sa kanilang pananampalataya. Sapagkat solido, alam nila, ang aral at doktrina na itinataguyod sa iglesia ni Kristo mula noon hanggang ngayon, nakabatay po sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ito si Mr. Soriano at saka si Mr. Daniel Lason. Kita nyo, ginamit ang kanilang reliyon para sa kanilang negosyo. Ginamit. Kaya nangyari tuloy, nagkakawatak-watak niya. Diyan sa apalit, may mga nakakarating nagkakagulo sila dyan. Ingkong, pinababalikan na. Pinababalikan na. Kung kani-kanino nagtetext yung mga miyembro po ng Ang Dating Daan hanggang doon sa isang broadcaster na hindi naman kaanib sa Iglesia ni Kristo, hindi nila kaanib. Napapanood ko si Mr. Rex Cayanong. Sana makumit ko yan ng personal. Sipin nyo sa kanya nagtetext, sana raw bumalik na si Brad Eli Soriano dito sa bansa sapagkat hindi na raw sila nagkakaintindihan doon sa mismong central apalit nila sa Pampanga. Ang gulo-gulo na hindi naman daw sila maipagmalasakit ni Mr. Daniel Rasul sapagkat ang focus, yung kanyang karir. At pagkatapos ng hihinayang pa sila ngayon, sasabihin ko na po para sa mga sumusubaybay sa aking na Ang Dating Daan, nanghihinayang sila ngayon. Kasi ang ginigipit daw nila ngayon, nung mga nasa hierarkiya, di Mr. Eli Soriano, ay si Brad Danny Navales. Yun daw ang gusto nilang sanang humalili kay Ingkong At sa halip na si Daniel Rason. Bakit? Una si Mr. Danny Navales daw po, yung KNP nila. Dati tagabasa kita nyo, napansin nyo ngayon, hindi na pinagbabasa. Inilalagay, sinasa isang tabi. Kasi nararamdaman po nung magtiyuhin na yung puso, damdamin ng miyembro ng Ang Dating Daan naroon kay Mr. Danny Navales. Kaya ngayon, inilalagay sa isang tabi-tabi na lang. Hindi na pinapagbabasa. Hindi na pinangangasiwa doon sa mismong gabi-gabi na kanilang Bible study. Ganyan ho sila. Bakit daw si Mr. Danny Navales ang gusto ng mga nariyan sa Central Apalit? Una, mapagbalasakit daw. Mapagbalasakit daw po. Pagkatapos, may mga karanasan sa debate o diskusyon, maraming alam sa talata ng Biblia. Samantalang si Mr. Daniel Rason, hindi alam na si Moises po ay hindi naging hari ng Ehipto. Mr. Daniel Rason, babalikan ko yan. Ito inuulit-ulit ko, saang talata ng Biblia? Saan? Sa Biblia. Na si Moises ay naging hari ng Ehipto. Saan? Kasi ang inaasikaso po, tumawag ka Mr. Daniel Rason, maaari nyo makausap. Kahit sino sa mga MIC, madali nyo makausap. May landline central. Mag-usap tayo. Para halimbawa, gusto nyo ng diskusyon o debate Maginoo, di mag-uusap muna para sa pre-debate conference. Sapagkat sa pre-debate conference, doon pag-uusapan yung paksa o tema ng pagtatalunan na dapat ay tindigan. Tumawag ka, Daniel Rason. 89814311. Ulitin ko po, Mr. Daniel Rason, King of Egypt. 89814311. Baka nalimutan nyo at medyo mahina kayo sa eto lang, baka lang. Kasi si King of Egypt, yung King of Egypt nga, hindi ko mabasa sa Bibliang si Moses, King of Egypt. Ulitin ko, 89814311. Tumawag po kayo, Mr. Daniel Lason.
o sino mang KNP o katiwala ng pangangasiwa, ang counterpart po sa Iglesia ni Cristo na yung district minister. Makipag-usap kayo ng maayos at huwag yung kayo naninirang mga ataking personal sa social media na kung ano-anong ginagawa nyo sa mga larawan ng kapatid na Felix Manalo at ng aming namamahala. Pati ako, alam nyo, hindi kayo nakakainis. Nakakatawa ang ginagawa nyo. Kasi halata na po ng taong bayan, ng iba't ibang relihiyon, hindi kayo makasagot sa doktrina o aral, kaya ganyan ang inyong ginagawa. Kaya balikan natin yung ating issue. Ano po? Yung mga apostol, mga alagad, dating may trabaho, pero iniwan ang hanap buhay full-time para po sa pagtuturo at pangangaral sa kapakanan po ng iglesia. Hindi ito magagawa pagka may negosyo ang puno ng samahang parelihiyon. Kaya inuulit ko yung tanong ko kanina, Brad Eli, saang talata po ng Biblia mababasa na si Ingkong dapat may negosyo? Saan? Saang talata ng Biblia na yung mangangaral, yung tunay na mangangaral ng Diyos ay dapat may negosyo? Saan? Saang talata ng Biblia? Kaya yung mga negosyo pa nakakatawag ng pansin. Alam mo niyo, maging dyan sa Brazil, nakapangalan po kay Mr. Eliseo Soriano. Yung abuloy ng miyembro, ipinagpatayo ng iba't ibang negosyo, hindi sa samahan ipinangalan, kundi sa personal ni Mr. Eliseo Soriano at ni Mr. Daniel Rason. Ito, tanong ho, sa Diyos ba, pansinin po nyo, sa Diyos po ba ang relihiyon kung negosyante ang kanyang pastor? Sa Diyos ba yun? Sino ang umaamin na marami siyang negosyo? O, panoorin natin. Ito, kumpleto ito, maiksi lang. Ito po, i-play natin. Paano makikilala ang relihiyon na hindi sa Diyos ayon kay Brad Eli? Pagka ang relihiyon ginagawang negosyo or a form of merchandise, hindi pwedeng sa Diyos ang relihiyon na yan. Walang possibility na yung relihiyon ay totoo pagka ginagawang merchandise o negosyo ng kanilang mga pastor, ang kanilang relihiyon. Sino ang pastor na negosyante ang maraming negosyo? Sino po? Ako, maraming kalakal. Ngayon, meron tayong piggery, meron tayong palaisdaan, meron tayong tindahan sari-sari, meron tayong tindahan ng feeds, may tindahan tayo ng tubig. Marami siyang kalakal. Halos lahat ng kalakal, may restaurant tayo. May mga service fee, may mga agents ito pa. fee. Diyan sa Makati, meron ako diyang isang hinihiraman kasi negosyante ako. Libot ko yung divisory dahil negosyante ako talaga Pagka ang relihiyon ginagawang negosyo or a form of merchandise, hindi pwedeng sa Diyos ang relihiyon na yan. Walang possibility na yung relihiyon ay totoo pagka ginagawang merchandise o negosyo ng kanilang mga pastor, ang kanilang relihiyon. Pagka ang relihiyon ginagawang negosyo or a form of merchandise, hindi pwedeng sa Diyos ang relihiyon na yan. Walang possibility na yung relihiyon ay totoo pagka ginagawang merchandise o negosyo ng kanilang mga pastor, ang kanilang relihiyon. Nalulungkot ang kalooban ko, mga kapatid. Alam ko, marami sa atin biktima ng kalokohan ng mga pastor. Nalungkot po. Hindi. Tama ko kasi sarili. Oh, yan. Oh, hindi po sa akin bibig nang galing yan. Batay po kay Mr. Eliseo Soriano, wala raw possibility na ang isang reliyon ay maging sa Diyos kung ang kanyang pastor o mangangaral ay may negosyo o negosyante. Sino ang pastor o negosyante? Umamin si Mr. Soriano, ako maraming kalakal. Negosyante talaga ako eh.
O sino ngayon? Paano natin sasabihin ngayon na ang relihiyon na Members Church of God International Incorporated ay masasabi nating tunay na relihiyong sa Diyos? Kayo po ang magdesisyon. Kaya, naalala ko lang, mga kababayan po namin, kung itong si Mr. Soriano hindi papasa sa pagiging tunay na mangangaral na inihalal ng ating Panginoon Kristo, sapagkat yung mga apostol nang tawagin bilang alagad, tagapagturo at tagapangaral, iniwan yung kanilang negosyo. Itong si Brad Eli, kung kaharap noon ng Panginoon Kristo, kung sakali lang po, mabuti, hindi inabot ang Panginoon Kristo Ano ikakatwiran? Panginoon, ba't ko iiwan ng negosyo? Paano itong pahulugan kong panty? May pahulugan akong brief. Paano yun? Paano yung restaurant kong salot? Ang dami-dami ko nang naitayo na salot restaurant dito sa Brazil. Meron pa akong best chicken house. Di ba? Brother Eli Soriano Chicken House. Best chicken daw yun. Yun nga lang, medyo may mga ganun yung chicken. Alam nyo mga kababayan, dinadaan ko na lang po sa konting biro para medyo maging light ang aming discussion. Ito, Biblia ang ating basahin muli sa Biblia. Ano lang po ang natupad dito kay Mr. Eliseo Soriano at sa kanyang pamangkin na puro negosyo ang ginagawa. Ginamit ang relihiyon para sa kanilang negosyo. Basahin natin. Dito po sa Biblia, unang Timoteo. Sa 6:5, ganito ang inyong makikita sa inyong screen. Mga diskusyon ng mga taong baluktot ang isip at wala sa katotohanan. At ginagamit ang relihiyon sa pagpapayaman. Hindi ba totoo ito? Hindi po ako nag-aakusa. Tama yung sinabi ni Apostol Pablo, ginagamit ang relihiyon sa pagpapayaman. Mga miyembro ng Samang Dating Daan, uulit-ulitin ko po yung dati ko nang sinasabi sa inyo. Dumistansya po kayo kahit kaunti lang kay Brad Eli Soriano. Makikita ninyo, matatanaw ninyo. Ginamit po kayo ang inyong samahan para sa kanyang personal na kapakanan. Negosyo, makapagtayo ng kung ano-ano. Pero ang hindi nakikinabang yung samahan, kundi yung kanyang personal, mga malalapit sa kanya. Kaya ang tanong ng Panginoon Kristo, natatandaan nyo, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Kay Brad Eli, iba yung tinatanong niya. Baka si Yuli pa ang nagtanong Brad Eli, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Naalala ko lang kasi po, dahil doon sa bagyong Ulysses, pagka kayo nag-search sa internet ng Ulysses, itong bagyo, dalawa yung lumilitaw yung typhoon o yung cyclone, tropical cyclone na Ulysses at saka yung Ulysses na nurse. Dalawa ngayon Natatawa lang ako mga kaibigan. Yan po ang aming sagot. Kaya ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo, wala kaming hanap buhay sapagkat yun ang tuntunin at patakaran ng ating Panginoon Kristo sa tagapagturo at tagapangaral na makakatulong niya sa banal na gawain para po sa kapakanan ng Iglesia sapagkat ang tunay na mangangaral ng Diyos, ang kanilang trabaho, tandaan ninyo, ay ipagkaloob o ibigay ang pangangailangang espiritual ng mga tao. Hindi po magnegosyo. Kaya yung tanong ni Mr. Soriano kanina, saan yung sa Biblia? Na yung ministro ay bawal magtrabaho. Yung daw bawal magtrabaho yung ministro. Sabi niya. Kaya ang tanong ko naman, ibabalik ko, Brad Eli, saan sa Biblia na yung tunay na mangangaral ay dapat magnegosyo? Saan? Saan yun? Assignment po ninyo yan. Aabangan ko sapagkat kayo naman ay sumasagot, pero choosy. Bakit? Namimili ng isinasagot sa aking assignment na binibigay. Bueno, maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa akin. At bago tayo magtapos, binabati natin ang lahat ng mga sumubaybay sa akin. Ito, si kapatid na Leonardo Cruz, si Ka Esteves o si Ka James Encina, si Ka Calves. Kung ako ang kaanib dyan sa dating daan, magtataka na ako bakit ganyan ang pagtuturo, paiba-iba at ang leader na sasangkot.
Si Ka Robert Hiner, kumusta po? Si Ka Tin Abrenica, si Ka Romel Villaflor, at sumusubaybay po sa atin si Ka Manuel Soriano Jr. Ano po? At binabati na rin natin nga pala si kapatid na Juliet Cedinho. Ayun. Kumusta po kayo Ka Juliet at ang inyong buong sambahayan diyan sa medyo malayo yata ito sa Capiz. Ayun. At pagbati rin po sa lahat ng taga-riyan sa Baruya, ano po? Sa Baruya, sa Pampanga, ano po, diyan sa Lubao. Hello kay kapatid na Tristan Monforte at sa kanya sambahayan diyan sa North Pole, sa Alaska. Ay, isipin nyo, mga kababayan po namin, may lokal po ang Iglesia ni Cristo sa North Pole. O, doon sa North Pole sa Alaska. Merong lokal ang Iglesia ni Cristo doon. At tanungin nyo sila. O, katanungin nyo, yung bang mga ministro doon naghahanap buhay? May sideline? Wala, kahit saan. Sapagkat dito po sa Iglesia ni Cristo, mga kapatid, mga kababayan namin, mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang ministro po sa Iglesia ni Cristo ay full-time kami rito na nagtuturo, nangangaral, nagpapalaganap, at may iba't ibang gampanin para po sa kapakanan ng Iglesia, pero wala kaming trabaho rito sa labas ng ministeryo o walang kaugnayan sa amin bilang ministro sa Iglesia ni Cristo. Ano po? Pa-shout out daw kay kapatid na Arnaldo Lopez ng Manalang, si Ka Rafael Orense, sumusubaybay sa atin, Ka Rafi Orense, diyan po sa Batangas. Kumusta na po kayo? Ano po? Si kapatid na Fred Villanueva, kumusta po? Ka Bernard Jeriel, Ka Romel Villaflor, nabati na natin to. Sa Nicolas, ayun. Si Ka David Salazar, si Ka Peter David Jr., kumusta po? Malayo ito sa Milan, Italy. At sa nga pala, binabati natin si Ka Dylan Ramos at yung lahat ng mga ministro, mga manggagawa dyan sa Milan, Italy. At pagbati rin po sa mga taga riyan sa Manitoba, Canada, sa pangunguna ng kanilang tagapangasiwa, si Ka Sidney Santos. Ano po? O si Ka Christian Perez, sumusubaybay sa atin. Hello, Brother Christian. Ka Daisy Duero, si kapatid na, may nagbura sa atin, Dalahira Micaela. Sinasabi mo, tama lahat sa iyo. Gago. Alam nyo, yung mga troll po rito ni Brad Eli, hindi ako nagagalit sa inyo. Isipin nyo ito, Dalahira Micaela, sinasabi mo, tama lahat sa iyo. Gago. Isipin nyo, yan ang naipunla. Mga neutral. Tingnan nyo, tama pa ba? Relihiyon pa ba ang kinalalagyan ng samahan ang dating daan? Ganyan magbitaw ng salita. Yan pa ba? Relihiyon pa ba yan? Isipin nyo, ulitin ko, isipin nyo, nakalagay Dalahira Micaela, sinasabi mo, tama lahat sa iyo, gago. Yan ang produkto ng mga naturuan ni Mr. Eliseo Soriano at ni Mr. Daniel Rason. Ano po? Pagbati kay Ka Lea Marquez, si Ka Rodel Ginto, si Ka Lucy Sandoval, ayan. Ka Ryan Rural. Maraming mga... Ito po, pabati rin daw, si Ka Gian Robertson de Leon, si Ka Ner Blanque, sino pa? Si Ka patid na Marnage J is watching, si Ka Totoy Escuala. Bueno, medyo humahaba na tayo. Maraming salamat po at sa susunod, ibang paksa ang ating tatalakayin. Sumasagot lang tayo. Tandaan po nyo, sumasagot lang tayo, pero abangan nyo, sasagutin kaya yung akin namang ipinupukol at ibinubueltang tanong sa magtsuhing Mr. Eliseo Soriano at Mr. Daniel Rason. Mr. Daniel Rason, uulitin ko ang number ko. Tumawag ka, ikukonekta sa akin ng operator. 8981-4311. Uulitin ko. 8981-4311. Yan lang ang katunayan. Sinasabi ko ang linya namin para sabihin po sa buong sangkatauhan. Hindi kami takot sa debate. Kayo, ang miyembro ng dating daan, maunawa ninyo yung inyong puno hanggang sa lahat ng kanilang mga MIC o yung KNP, hindi kayang ipagtanggol ang inyong samahang pangrelihiyon. Bakit? Sapagkat alam nila, malalagas ang kanilang miyembro pag nalantad lalo na ang mali-mali nilang doktrina o aral sapagkat labag kontra sa mga talatang nakasulat po sa Biblia.
Maraming salamat po at ingat tayong lahat mga kapatid at mamalagi ang kapayapaan sa ating buong sambahayan. Salamat po ng marami.